Kahapon, tuluyan na pong inanunsyo ng Magnolia Management na hindi na po nila i-renew ang kanilang PF na matagal na naging promising sa kanila. Bakit kaya nila pinabayaan si Rome gayong maayos naman siya bilang isang role player? Hindi kaya may napupusuan silang ibang center PF na shooter? Ethan Albano, may manghang na revelasyon tungkol sa mga KBL referees dahil may diskriminasyon daw na nagaganap. Dahil sinubukan niya na magtanong kung bakit tinawagan nila ito ng foul, tinulak daw nila si Ethan Albano. May ilang sources din daw nagsabi na pati si Renz Abando may parehong karanasan kagaya ng kay Albano at siyang dahilan kaya ayaw na talaga niyang bumalik sa Korean League. Ngunit bago natin pagpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Lilinawin lang natin sa lahat na anytime pwede namang ipag-sign ng Magnolia si Rome De La Rosa kasi nga hindi naman ibig sabihin na free agent si Rome, hindi na siya pwede kunin ulit ng Magnolia. Kaso itong Magnolia, kung gusto talaga nilang kunin pabalik si Rome, dapat di na nila patagalin. Kung ayaw naman nila, sa palagay ko, maraming teams naman na mag-aagawan sa kanya. Kung titingnan mo yung galawan ni Rome, iba siya sa lahat. Kumbaga siya yung nakatagong yaman ng Magnolia na kapag ginamit nila ng tama, malaking may tutulong niya. Isa siyang role player. Para sa akin mga kagaya niya ang dapat kinukuha ng mga PBA teams dahil sa generation na pumapasok na players, kakaunti na lang ngayon ang mga role players sa liga. Maliban sa Ross na halos hinasa ni Coach Yang bilang mga role players. Tsaka kailangan ng Magnolia si Rome para makapag-generate ng maayos ang kanilang plays, especially sa second unit. Dapat pa nga na more minutes ang binibigay sa kanya. Sa ilang taon niya sa Magnolia, consistent si Rome. Kumbaga, silent weapon siya. Alam niyo ba na mas mataas pang efficiency rate ni Rome kaysa kay Paulie? Meaning, mas effective si Rome all the time. Naalala ko pa nga nung ilang beses na niyang sinasalba ang Magnolia sa kanyang 3-pointer. Kapag ito nakuha ng iba, iyak talagang Magnolia. Kahit si Rome nagka-coverage ngayon ng 8 to 9 points pero mataas ang assist niya. Higit sa lahat, magaling siyang dumipensa. Isa pa ako ang Magnolia, magpapakawala para may makuha. Baka ito na nga ang tamang panahon na kunin si Arvin Tolentino, isang PF center na napaka-shooter. Kesyo, si Arvin may pagka-inconsistent din kaya hindi siya masyadong sinasama sa lineup ng Gilas. Para sa akin, good move din kung mapunta siyang Magnolia. Si Rome naman mas bagay siya sa Converge or sa Ross. Naniniwala din ako na magandang leadership na dala niya sa team na malalandingan niya. Ethan Albano, may matinding revelasyon tungkol sa mga KBL referees. Nalulungkot siya talaga ng malubha. Sinabi pa niya na kahit parusahan man daw siya ng KBL, wala na raw siyang pakialam. Basta't ang sa kanya, masabi niya totoong nararamdaman niya sa mga KBL refs. Hindi lang kasi isang beses nangyari to, halos every game daw. Sinabi ni Ethan Albano na may diskriminasyon daw mga KBL referee sa kanya. Napansin raw kasi niya na tuwing naglalaro siya, mainit ang mata nila sa kanya. Kahit panalo ang team niya pero hindi pa rin niya tanggap na ganito ang trato sa kanya ng mga officials. Gaya nung nangyari last game na kinausap daw niyang referees kung bakit daw siya natawagan ng foul, which is para sa kanya parang hindi naman daw. Masyadong manipis daw ang tawag sa kanya. Maayos niyang kinausap ang mga referees pero hindi siya pinapansin. Parang tinutulak na lang daw siya pabalik sa bench kasi hindi naman daw pinapakinggan. Kung sana daw marunong siya magsalita ng Korean pero mas pinahirap pa kasi hindi niya naiintindihan sila. Tsaka may isang source din na nagsabi na pati si Renz Abando nakakaranas ng ganitong tawagan nung naglalaro pa ito sa KBL. May malaking issue din noon sakto na binawasan daw ng KBL ang sahod ng mga imports na nakapaloob sa Asian quota. Ang kaibahan lang ni Renz at Ethan, si Renz may bahid din ng hindi magandang issue sa mismong team niya. Si Ethan Albano ay handa nang humarap sa Commissioner's Office kung sakaling ipatawag siya. Handa rin niyang sabihin lahat ito sa mga officials. Kahit pa raw paalisin siya ng kanyang team o ng mismong liga. Matatanda na si Ethan Albano ang KBL Domestic Player MVP, meaning ginagalingan niya bawat minuto. Kaso, napagod na rin siya sa ginagawa ng mga referee sa kanya. Kung sana, nagpaliwanag man lang daw ng maayos ang mga to para maunawaan niya kung bakit. Nakakalungkot lang isipin na hanggang ngayon pala may mga ganitong issue sa loob at sa kapwa pa natin Asian League.